first welcome back sa ating Sunday celebration. This is Lighthouse International Fellowship, Caloocan. Welcome you to year 2021. Ayan. Happy New Year to all of us, and I just want to share this verse to you sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ang sabi po doon, wait upon the Lord, He will renew our strength. Ayan, maikling verse lang po, pero ang sabi doon na ano man yung ating napagdaanan this past year 2020, ano man yung ating sitwasyon ngayon na sa ating puso't isipan, God wants us to remember na this promise, yung kanyang promise sa atin na kung sino man yung nagtitiwala sa kanya, ay muli niyang ibabalik yung ating lakas at sigla, na hindi dapat tayo magpa-overwhelm sa ating mga sitwasyon at sa ating mga pinagdaanan, bagkus ay magtiwala tayo sa pangako ng Diyos. Ayan, so let's pray. Father God, we thank you, O God, sa panibagong taon na to, for being with us, O God, through tough times, O God. This past year 2020, O God, ay maraming mga pinagdaanan kami, O God, but you're still good, O God. Salamat sa lahat ng iyong kabutihan, sa lahat ng pagpapala niyo, sa lahat ng pagtuturo niyo, O God. And God, we ask you, O God, na this year 2021, O God, ay patuloy niyo pa rin kaming samahan, gabayan at turuan, O God. Salamat po at turuan niyo kami, O God, na mag-antay, O God, maghintay, O God, hanggang dumating ang aming Panginoon. Salamat po. We glorify you. We love you, O God. We worship you. In Jesus' name, Amen. Yan, good morning po. Lifers, Happy New Year everyone. Tunay nga sa nagdaang taon ay napakaraming pagsubok sa atin, sa bawat sa atin. But the Lord is always faithful to us. Hindi niya tayo pinabayaan at hindi niya tayo iniwanan. Ngayon, sa panibagong taon, let us start our year by praising our Lord Jesus Christ at ating pasalamatan ang kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah! Because this is the day that the Lord has made. Hallelujah! There's a supernatural
praise rising up in my heart, up in my heart. Sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, 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 oh. This is the day. This is the day you made, so I will bring you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will bring you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Whoa, whoa, whoa. And so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, 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 every distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion, my affection is set on you. I was made to worship, I was made to bless your name. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. And I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name.
to worship. I was made to bless your name. Yeah. And I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. My heart and flesh cried out for you to fill me up, and you satisfy me. Fill me with love and truth. Fill me with love from you, and you satisfy me. My heart and flesh cried out for you to fill me up, and you satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you, and you satisfy. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. And I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made to bless your name. Ayun, isa po mapagpalang linggo po sa ating lahat. Welcome po sa ating online celebration ng Lighthouse International Fellowship. Ako po si Pastor Mark. Welcome po tayo sa gawain through online. At binabati ko po kayo ng Happy New Year. Happy New Year po sa bawat isa. Alam ko po, napakarami po sa atin excited sa paparating na taon dahil alam ko medyo nabugbog, medyo nahirapan tayo sa papatapos na taon na ito ng 2020. So, praise God dahil moving yung ating days and hours, at ibig sabihin yung mga napagdaanan natin talagang dadaan lang yan. Then darating sa point na tayo ay mayroong maikikwento, mayroong maite-testimony sa ibang tao, sa ating mga anak, at sa mga darating pang henerasyon, sa mga kinaapu-apuan natin, pinagdaanan natin dito sa pandemyang ito at mga bagyo na dumating sa buhay natin. I hope excited ka kahit medyo nabugbog ka na, and purihin pa rin ang Panginoon dahil still nakakatayo pa rin tayo, nakakangiti, at malusog ang ating pangangatawan, kumpleto ang ating pamilya, 'di ba, sa paparating na taon. So, yun po, napakaganda po ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Last time po, napanood po natin, live po tayo noon, si Pastor Ray po, Pastor Ray Ramirez po ang
ating speaker. So, napakaganda nung kanyang mensahe about bagong taon, bagong tao. So, nalaman po natin na dapat hindi lamang po tayo nagbabago sa tawag nito sa flesh natin, sa desire ng flesh natin, 'di ba? It's a temporal, but ang napakahalaga po ay yung spirit natin. Tayo pa ba ay namumuhay ng naaayon sa espiritu o pawang makalaman lang ang ating pagbabago, 'di ba? So, wala pong masama kung meron kang New Year's resolution na tinatawag. So, ang tao ay lagi naghahanap ng pagbabago. Dahil wala namang ibang permanente sa mundong ito kundi ang pagbabago. So, yun po. And then, sisigundahan ko po ang mensahe ni Pastor Ray. So, medyo tunog kami ng mensahe, ay ng title. Kanya, titulo niya ay Bagong Taon, Bagong Tao. Ako naman, Bagong Taon, Bagong Ako. Ayan. So, yun po yung title natin sa umagang ito. And ayun po, alam ko po ang bawat isa po sa inyo dito ay maraming tinatawag na New Year's resolution, 'di ba? Ang tao yan ng preparasyon eh. May mga taong maraming plan this year, 'di ba, na kung last year i-evaluate mo, ang daming nasirang plano. 'Di ba, na may ganto kayo, may family reunion kayo, may gathering kayong ganto, magbe-vacation ka sa ibang bansa or sa napakagandang mga views dito sa Pilipinas, 'di ba? Magbuburakay ka sana kaso na lockdown, 'di ba? So, may mga ganong senaryo. So, nasira yung mga plano. At nagkagulo-gulo. Tanong ko lang, anong plano mo this coming 2021? Ayan, plano mo sa sarili mo, 'di ba? Alam ko some of you, isa na ako doon at umaamin po ako na magda-diet na ako this coming 2021. Isa sa kinukonsidera nyo as your New Year's resolution, 'di ba? Alam ko di talaga mawawala yan sa bucket list ng mga gustong magbago, 'di ba? So wala pong masama diyan. Maganda po yan dahil yun nga po ako nga medyo na tinitignan ko yung aking mga kadamitan at sumisikip na po siya. Medyo lumalaki ng aking tiyan. So, praise God, ibig sabihin tumataba tayo in the midst of pandemic, 'di ba? So, some of you, 'di ba, yung magre-rearrange ka ng mga furniture nyo, medyo bago-baguhin nga natin para may swerte, 'di ba? So, ganun yung ginagawa, paniniwala ng iba na rearrange yung mga furniture para pumasok ang swerte. So, wag po tayo maniwala sa swerte, malas po 'yun. Tignan mo yung katabi mo, sabihin mo, wag kang maniwala sa swerte, malas 'yun. Ayan. Dahil dapat po naniniwala po tayo sa blessing. Wag po sa swerte-swerte lang kasi yung swerte-swerte di natin alam kung kanino nanggaling at anong pinanggalingan yan. Tsambahan lang po yan. Pero pag blessing, ibig sabihin, ito ay nagmula talaga sa Panginoon na para sa iyo. So yun po yung dapat pinupundasyon natin sa utak natin. Hindi po yung swerte-swerte lang. So wag kayo maniwala doon, malas po yun. Yung iba, yun, magre-rearrange, magda-diet. Yung iba, baka magpalit na ng asawa. So, I hope wag naman po. Bad po yun. Hindi po magandang mangyari po sa atin yun, magpapalit. O yung iba sa inyo, excited sa, yun, paparating na, ito maganda-gandang balita na magkakaroon na ng vaccine daw, di ba? Dito sa ating So, magandang balita po yun. At may isip mo, syempre, magiging free na ang lahat. Diba? Marami sa atin gusto na talagang pagbabago 'yon. Wala pong masama na 'yun mabaksinan lahat, na maging back to normal, 'di ba? So, wala pong masama sa pagbabago natin sa physical or sa mga temporal matters na 'yan or sa mga desire ng flesh natin. Pero kung 'yun lang po tinitignan natin,
para dito lamang po na pagbabago, mahirap po yun, di ba? So, lahat tayo nagpe-pray na bumalik sa normal po ang lahat. Pero, tignan mo at isipin po natin, pag nag-normalize ba lahat, baka yung buhay na normal na sa tinitignan mo ngayon, na babalikan mo, 'di ba? Yung normal na tinitignan mo, yung ganto. Magpa-party-party naman ako, maglalasing na naman ako. Yan yung tinitignan mong normal na buhay. 'Di ba? Pag na-normalize na lahat, 'di ba? Yun ba yung tinitingnan natin or tamad pa rin tayo magbasa ng Bible, 'di ba? Or umattend ng midweek or ng online celebration, online service, 'di ba? So, yun po ba yung gusto nating normal, 'di ba? Sorry for the word, normal po ba talaga tingnan yun? Na baka patungkol lamang sa nasang laman. How about yung nasang ng ating espiritu? 'Di ba? So, I hope na may babaguhin po tayo sa ating mga sarili. Na yung kinatatamaran natin for our spirit ay hindi po natin hinahadlangan. Dapat po yung alam natin na mayroon tayong dapat gawin pero di natin ginagawa, 'di ba? So, kung dati patakbo-takbo ka sa commitment mo, 'di ba? Pero ingat po tayo, 'di ba? Dahil hindi po magandang tayo po ay patakbo-takbo. Medyo nagrema lang sa akin yung ni Jonah yung kanyang serbisyo sa Panginoon, 'di ba? Inutusan siya na mangaral do sa Tarshish ba 'yun? Oo. Na magrepent sila, na tumalikod sa mga kasalanan, pero 'di ba? Yung pinagagawa sa kanya ng Lord hindi. Hindi niya sinunod, 'di ba? Siya ay tumakbo, 'di ba? Ito yung na-realize ko, 'di ba? Pag may problema tayo, patakbo tayong lumalapit sa Panginoon. Pero pagdating sa commitment na, takbo natin palayo naman sa Panginoon, 'di ba? Yun yung yung na-realize ko, 'di ba? Wag nawa naman na sa pagdating sa commitment, tumakbo tayo sa Panginoon at ang kakahulugan natin, kagaya kay Jonah, ay sa bunganga ng isda. So, ang bunganga ng isda ay yun, hindi ko sinasabing curse. Ito po ay universidad. Ang bunganga ng isda na yun ay naging universidad ni Jonah, kung saan maraming tinuro. So, wag nawa leleksyonan na tayo ng Panginoon sa masakit na kapamaraanan. So, kahit nangyayari po yun, ibig sabihin mahal pa rin tayo ng ating Panginoon. So, yun po. Ingat po tayo sa ating commitment. Wag po natin takbuhan, lalo na kung kinukonvict tayo sa puso natin. At alam ko naman, hindi natin madadaya ang espiritu pag ito'y nangangusap sa atin. Na alam mo yung sa sarili mo, may dapat kang gawin, hindi mo ginagawa. Yun. Praise God. At yun, nangungusap sa iyo ang Panginoon. I hope excited po tayo sa message po natin sa umagang ito. At bago po yun, pumunta po tayo sa aklat ng Roma. May Bible po kayo, samahan niyo po ako, basahin natin. Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. 2 verses lamang po ito. Sabi po dito, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing,
and perfect will. So, atin pong ipanalangin ang salita ng Panginoon. Aming Diyos sa dakila, pangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa mensaheng ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ito pong salita mo ay maging kalakasan sa buhay ng bawat isa. Lord, itong message mo is life-changing po, Panginoon. Nababaguhin, Panginoon, ang aming isip, ang aming puso, ang aming mga pananaw sa bagay-bagay, Panginoon. At kung saan nga ba kami tutungo, ano nga ba ang dapat naming ipundasyon sa aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Lord, teach us, Panginoon, sa way mo, Panginoon, upang mabatid namin kung ano nga ba ang dapat namin gawin. Ano nga ba yung perfect will mo for us, O Lord God. I pray with the fellowship of your Spirit, Panginoon, na i-guide kami, Panginoon, na yung word mo, i-illuminate mo sa heart namin and sa puso namin. Dinadalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. So, ayun po. Sa umagang ito, ang ating mensahe po, tinitlean po natin na Bagong Taon, Bagong Ako. Ayan. So, yun nga po. It's all about change, 'di ba? Pagbabago, 'di ba? So, alam ko marami pong sa inyo dito ang gusto ng pagbabago, 'di ba? So, marami tayong iniisip na pagbabago for our own. Tama po ba? Natanongin mo, alam ko marami kang kung may katabi ka diyan, may kasama ka diyan, alam ko marami kang iniisip na gustong pagbabago or marami kang plano ngayon. 'Di ba? So, may mga tao rin ako nakausap na sabi, "Huwag ka na muna magplano dahil pandemic pa naman." So, para sa akin, parang mali sa akin 'yun, 'di ba? Na huwag ka munang magplano dahil pandemic pa naman. So, I think dapat, yun nga, dito papasok po yung ating flexibility. Parang this pandemic, ang daming tinuro sa akin ng Lord na kailangan maging flexible tayo. Kasi pag di tayo flexible, tayo ay breakable. Diba? So, napakalaga po na tayo ay nagiging flexible. Meron po tayong plan A, meron plan B. Kapag hindi ito gumana, meron pang backup. So, ganun. Alam ko may mga ganun po sa inyo. So, ito po yung gusto kong i-share sa inyo na natutunan ko in the midst of pandemic, na kailangan tayo ay flexible. Bagamat mahirap, kailangan nating i-stretch yung ating sarili. So, wag po tayong masanay sa kung anong nakasanayan lamang. Yun po. Ayun po yung tanong. Ano po ba yung pagbabago na gusto natin sa ating sarili? Alam ko yung mga pagbabagong ito is all about para sa atin lang. How about naman na tayong mga existing na believer na nakakilala, nakatanggap sa ating Panginoong Hesus, how about magbago naman ako dahil sa kalooban ng Panginoon? Yun yung mga tanong Meron tayong mga basis na magbabago ako dahil ito yung naisip ko. Dahil ito yung pamantayan ng mundo. Ang tanong, yung pamantayan ba yung basehan or yung pundasyon ng pagbabago mo ay galing ba sa Panginoon? Tanungin mo ngayon yung sarili mo. Yung pagbabago bang pinaplano ko sa sarili ko, ito ba'y naka-align sa kalooban ng Panginoon? Alam ko yung pagbabagong iniisip natin, minsan naisip lang natin, nabasa natin sa Facebook, na impluwensyahan tayo, ay gayahin natin. Kagaya ko, nagbago ako ng buhok, 'di ba? Kasi nakita ko ang daming nagkukulay ngayon, magkulay rin ako. So, parang bago man lang mawala yung buhok, ma-experience ko yung nakulayan ko yung buhok ko, 'di ba? So, ayun, alam ko mga ganun 'di ba, na yung pagbabago na gusto natin dahil na-impluwensyahan lang tayo ng social media, narinig natin, nakita natin, 'di ba? Temporal lang po 'yan. Ang tanong, ito ba yung pagbabago na 'yan ay based doon, naka-align ba doon
sa perfect will ng ating Panginoon. And follow-up question, yung unang tanong, how about magbago naman ako dahil sa kalooban ng Lord? And follow-up question, paano ko babaguhin ang aking sarili based sa kalooban ng Lord? Ayan. Yun yung tanong na ating sasagutin sa umagang ito. I hope excited po tayo. And yun nga po. Ang ating unang puntos sa umagang ito, basahin po natin in verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So, point number 1, remember His mercy. Basahin ko po sa Tagalog na Bible. Ito po, kung may Bible po kayo na ganito, yung bagong tipan. So, dito po basahin po natin. Sabi dito sa Romans chapter 12 verse 1. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-ala sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako yung nakikiusap sa inyo na ialay nyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ayan. So, binanggit dito sa verse 1 na to yung mercy. Alang-ala sa masaganang habag ng Panginoon. So, what is mercy? Ito yung alam mo pag yung mayroon kang na transgress or may na ano ka na rules, 'di ba? Na hindi mo nasunod 'yon, na-violate mo yung isang rules na 'yon. So, automatic meron kang punishment, 'di ba? 'Di ba? Halimbawa, yung ikaw nagka-counterflow ka, 'di ba? Yung sa mga driver dito, nagka-counterflow ka, 'di ba? Nagbi-beating the red light ka, 'di ba? Pag ikaw ay nahuli ng yan, sigurado titikitan ka. 'Di ba? So, dahil nagmamakaawa ka, Lord, 'di ba? Nagmamakaawa tayo sa Lord sa sobrang dami mong kasalanan, 'di ba? Sobra kong daming kasalanan. Hindi po ako exempted diyan. 'Di ba? Sa sobrang dami nating kasalanan, 'di ba? Nagano tayo, ask tayo ng mercy sa Panginoon. Kagaya ni David, 'di ba? Nung siya ay nag-commit ng adultery at napatay niya yung not directly na napatay niya yung asawa nung kinabit niya na si Bathsheba, tapos yung asawa niya na namatay, 'di ba? Si Urias, 'di ba? So, have mercy on me, O God, 'di ba? According to your unfailing love, ganun yung nagtawag nito, nakikipag-wrestle si David kay Lord na siya ay patawarin. So, alang-alang na ikaw ay pinatawad ng Panginoon. 'Di ba? Sabi dito, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice. So, napakahalaga po kasi nung sacrifice dito. So, ito po yung sinasabi dito. Actually, si Lord na nga trumabaho ng mga sacrifices na yan. Ito po kasi yung gusto ko lang po i-differentiate yung mercy and yung grace. Yung yung bilang pag-alaala natin sa kahabagan ng Panginoon sa atin na tayo pinatawad na sa pamamagitan ng anak niya na si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, na ebidensya ng kanyang kagandang loob, ng kanyang grace sa atin, 'di ba? Na ikaw, kung na-appreciate mo 'yun, ano yung dapat mong gawin sa Panginoon, 'di ba? Oo, alam natin, naiyak tayo nung nalaman natin yun, na mahal tayo ng Diyos, 'di ba? Habang tayo makasalanan pa, 'di ba? Ang anak niya na si Jesucristo ay namatay na para sa atin, 'di ba? Ang tanong, paano nga ba natin ginagamit ang ating katawan, 'di ba? Paano nga ba natin ginagamit ang ating katawan? Paano nga ba natin pinahalaga ang ating katawan? Sino ang nakikinabang dito? 'Di ba? Kasi directly, sinabi dito ni Apostle Paul na I urge you, brothers, in view of God's mercy, to ialay mo ang iyong katawan, your bodies as living of sacrifice. Kasi once na ito ay ino-offer natin sa Panginoon, ito yung nais na
Ang ibig ko po sabihin, ah, paano ba natin nag-glorify ang ating Lord sa pamamagitan ng ating pangangatawan? Diba? Baka puro Netflix lang tayo nood, puro Facebook, 'di ba? Puro TikTok, 'di ba? Ang tanong na nag-glorify ba natin ang Panginoon? Ano ba yung act of worship natin sa Panginoon? Kasi pag tinukoy dito yung worship, yung the word of worship, this is your spiritual act of worship. Basahin ko po ulit. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. So, pag sinabi natin na itong katawan daw ay is an instrument of act of worship, 'di ba? Pag sinabi nating worship, it is an expression of your bodies. Paano mo siya ini-express to glorify God, 'di ba? So, yun yung tanong. Anong kapakinabangan ni Lord diyan sa pangangatawan mo? Baka puro ka lang, "Are, bagong taon na, tagay-tagay na," 'di ba? So, baka lagi ka lasing or masarap naman 'yan. 'Di ba, mantika pa, yung gigil na gigil ka sa lechon, 'di ba? So, alam natin yung pag yung katawan natin, di ko ginajudge yung bawat isa, yung mga matataba dito dahil ako rin naman tumaba. Eh, din ako rin naman ay sumasablay, 'di ba? Kaya nga isa rin sa bucket list ko mag-diet, 'di ba? Gino-glorify natin si Lord pag yung ating katawan ay pinangangalagaan natin at ito ay ginagamit natin sa paglilingkod sa Kanya, 'di ba? Ibig ko sabihin kung may yung ikaw magaling sa multimedia, pag pinapagamit mo sa Panginoon, yung mata mo, alin ba yung pinanonood niyan o ba ginagamit mo ba 'to sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos? Yung bibig mo ba ginagamit mo sa pag-share ng salita ng Diyos? Yung katawan mo ba ginagamit mo sa manpower pagdating sa pangangailangan ng church, 'di ba? Nung naalala ko yung ano yung nag-feeding kami sa dati. So alam niyo hirap na hirap po ako. Kailangan ko po talaga ng ah, katulong nun. Nagpe-feeding kami, bubuhatin namin. Naawa ko sa mga pastor na kasama ko, sila pa yung nagbubuhat. Talagang as in wala talaga rin ah, makakatulong sa amin na lalaki. So, yun talaga ang paglilingkod, ang pag-express natin ng worship sa Lord. Nandiyan dyan yung ating, kailangan po kasama yung ating katawan. Hindi lang po in spirit, di ba? Kahit malayo ako, di ba? Kasama nyo ako in spirit. Which is, masarap po pakinggan minsan kung talagang yung paglayo mo ay tawag nito, reasonable naman talaga. Pero kung lumayo ka lang dahil sinasabi mo lang yun dahil tamad ka umattend, na hindi mo talaga sinasadya ang isang bagay, lalo na gawain ng Panginoon, paglilingkod, diba? Baka hindi mo na worship si Lord based sa kanyang pamantayan. Ito yung sinasabi ni Paul eh. Kasi Paul talaga, pag nakikita natin nag-serve kay Lord, yung act of worship niya talagang makita natin, tinutuklaw siya ng ahas, 'di ba? Kinakagat siya ng viper. Talagang ang daming pinagdaanan ni Paul. Talagang siguro by the grace of God, siguro kung normal na tao lang 'to na hindi siya filled ng spirit, baka patayin na 'to si Paul eh. Dahil yan, binugbog pa yan dahil sa biruin mo ganun yung act of worship eh. Ito yung gustong-gusto kay Paul eh. Hindi lang siya teacher. He is also practitioner. Kung ano yung sinasabi niya, pre-practice niya, na-experience niya. So, ganun po talaga ang gusto natin mag-glorify si Lord through out sa ating mga bodies. Ipakita po natin na talagang intentional po yung ating paglilingkod. Hindi lang sa salita, 'di ba? Huwag po tayong magaling sa words, pero kulang sa action po. So, yun po.
At I hope talaga may binabago tayo. And sa personal din po talagang applicable din po itong sinasabi sa atin. Hindi lang po sa paglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Yung personal mo, kung ikaw nagbabasa ka, pinifeed mo yung spirit mo through devotion, praying, 'di ba? Ano pa yung nagpapalakas sa spirit mo? Yung makikisali ka sa isang gathering, 'di ba? Yung palakasan, alam mo napaka-laking bagay nun. May time nga kahit ako, pastor ako, longing talaga ako sa mga ganun. Minsan nakikisali na lang ako sa nakikinood na lang ako sa isang forum ba 'yon. Nag-uusap yung mga pastor din. May mga views sila, natututo po ako, nababago din po yung aking pananaw. So, yun yung mga sobrang daming ways to feed our spirit na hindi po tayo nakapokus doon sa pandemic ngayon. Wag muna ako lalago ngayon. So, parang mali po yun. Talagang itong pandemic na to, choice mo rin eh. Kung gusto mo i-paralyze ka nito, it's up to you. Kung gusto mong hindi ka i-paralyze sa espiritu, sa pamumuhay mo spirit, nasa sayo rin yan. 'Di ba? So, kami, waiting lagi through waiting po na kayo'y lumapit sa amin at matulungan sa anumang kapamaraan na kami makatulong sa inyo sa spiritual. Lalong-lalo na po ako as pastor ng Lighthouse International Fellowship. Kung ano po yung matutulong sa inyo sa spiritual na advice. Yan. And yun po, ito pong sinasabi ko yung offer your body as a living sacrifice. Ito po yung is an expression of our worship to the Lord. So, alam nyo po, isa pa bilang karagdagan, naalala ko rin po yung isang area sa Iran, matindi po yung act of worship nila. Yung tinataga nila yung kanilang pangangatawan, yung talagang halos biyak talaga yung likod, yung talagang pinagduduktong na gano'n para hindi bumuka eh. Talagang, sabi ko, antindi naman ang worship nila sa Panginoon nila, sa idols nila. Talagang patay kung patay. So, but yun, napaka-extreme. At talagang parang walang, masyadong hindi siya, parang hindi naman para sa Lord. Parang hindi talaga sa, then ang Lord natin, ang God natin is the God of order. So, antindi nung kanilang worship. Pero mo, nagpapakamatay sila sa maling paniniwala. Sa maling Diyos. Diba? Tayo, hindi naman tayo umaabot sa ganung act of worship. Diba? Yung yung ikaw lang, yung ayusin mo lang sarili mo, magbasa ka ng Bible, maging instrumento ka, magpagamit ka sa Panginoon. Diba? That is an expression of our worship to the Lord. Diba? Gusto mong magbago, ayusin mo sarili mo. Piliin mo na papurihan si Lord sa pangangatawan mo. Pilitin mong papurihan si Lord sa mga pananalita mo. Papurihan mo si Lord sa pagkilos mo, sa pakikipagkapwa-tao mo. Papurihan mo ang Diyos sa talento na binigay niya sa'yo. Alam mo, marami kang talento. Diba? Ibigay mo sa Lord yan. That is the part of act of worship. Wag mong pagdamutan ng Panginoon. Diba? Alam ko sa sarili natin, marami tayong pwedeng gawin sa Panginoon. Yun nga lang, minsan na-divert tayo dahil sa mga alalahanin. Hindi po ako exempted yan. Pero ako po, parang hindi ko matitiis na wala akong gawin sa Panginoon. Dahil, yun nga, yung tinitingnan ko, lahat ng meron tayo, ito ay biyaya ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi ni Job, itong dumating tayo sa mundong ito na wala tayong dala, hubad tayong lumabas sa mundong ito. At gayon din sa ating paglisan dito.
ni gapilik mata, hindi natin pwede pagmayabang sa Lord. Dahil lahat ng meron tayo ay pag-aari niya. So, I hope bilang pag-alaala sa kanyang mercy, sa mercy ng Lord, tayo po ay i-express natin yung worship natin sa Kanya with this body, diba? Yung paglilingkod natin sa Lord is nakikita natin, naipadadama natin, diba? Kasi hindi naman natin pwedeng bula-bulain lang si Lord na, Lord, mag-serve ako sa'yo, ganito, ganyan. Hindi natin dahil alam ng Lord kung ano yung totoo sa atin. And second po, actually, dalawang points lang po. Number 1, remember His mercy through expression your body bilang act of worship. Pangalawa po, ito po yung matindi, kung gusto natin baguhin yung ating sarili. Pangalawa, renewing your mind. So, napakahalaga po ito. Basahin po natin in verse 2. Sabi dito, do not conform any longer to the pattern of this world, but transform by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Sabi dito, renewing your mind, not removing your mind. So, sana po hindi po natin nire-remove. Diba? Maraming Kristiyano gustong magbago pero ayaw-ayusin yung isip. Diba? Alam nyo, napakahalaga po ng mga pumapasok sa ating isip. Ngayon, ngayon, evaluate mo yung sarili mo. Ano bang kaisipan ng meron ako ngayon? Pastor, yung isip ko ngayon magulo. Pastor, yung isip ko ngayon, ang dami kong problema. Pastor, yung isip ko ngayon, puro paano sa utang. Pastor, yung isip ko ngayon, parang gusto ko na magpakamatay. Alam nyo yung kailangan natin bantayan kung ano po yung pumapasok sa isip natin. Kaya itong ano natin ay talagang yung mensahe natin ngayon about self-evaluation. I-evaluate mo yung sarili mo ngayon. Tanungin mo yung sarili mo, nasan na ba ako ngayon? Sa harapan ng Panginoon. Ba't parang ang layo ni Lord sa akin? Actually, di lumayo ang Panginoon. Baka tayo lang po ang lumayo. Busy yata si Lord. Hindi na busy si Lord. Baka tayo yung na busy. Ang salita ng Lord nandiyan yan. Babasahin mo. Kung gusto mo magbasa. I-guide tayo ng Lord through this message. Renewing your mind. Ano sabi dito? Balikan natin yung verse. Verse 2. Do not conform any longer to the pattern of this world. Anong ibig sabihin nun? Do not conform. O ibig sabihin, do not copy the system of this world. Dahil alam natin, lalo na tayong mga Kristiyano, born again in spirit, di ba? Born again is not a religion. Ito po ay new way of living. At tayo po ay namumuhay hindi lamang sa ating nararamdaman, nakikita, at ninanasa. Bagkus namumuhay tayo base sa kalooban ng Panginoon. So, do not conform the system of this world. Alam po natin at kitang-kita po natin ano bang sistema ang meron sa mundong ito. Diba? Alam po natin, yung mga napapanood po natin, diba? Yung away-away, diba? Yung sinaktan siya nung bata siya, tapos nung lumaki siya, gaganti siya. Inapi ako nung bata ako, gagantihan ko rin to. 'Di ba? Ganun yung
yung sistema ng mundo eh. 'Di ba? Ginantihan mo ako, gagantihan din kita. Minura mo ako, mumurahin din kita. Sinaktan mo, sasaktan din kita. Bakit hindi? Yan po ang sistema ng mundo. Kung yan pa rin po ang iniisip natin, hindi po galing sa Lord yung kanyang karunungan. Inuulit ko, kung ganyan pa rin ang iniisip natin, hindi yan sa Diyos ang kanyang karunungan. Ganti-ganti, 'di ba? Sama ng loob. Love your enemy, sabi ni Jesus. Parang daling sabihin, no? Yes, mahirap gawin. Pero kung naniniwala ka na ikaw ay pinatawad ng Panginoon, at na-appreciate mo yun, well, apply it. Mahalin mo rin ang kaaway mo. Dahil patawarin mo rin ang kaaway mo. Dahil pinatawad ka rin ng Panginoon. Lahat tayo nakagawa ng pagkakasala. Di ba? Minsan gigil tayo sa isang tao na gumawa ng pagkakamali. Tayo rin naman gumagawa tayo ng mali. Sa ibang kapamaraanan nga lang, hindi kagaya nung ginawa nung ating inaakusa. So, do not copy the system of this world. Renew your mind. Then, basahin po natin yung version nito sa Romans chapter 12 verse 2 sa ERV version. Sabi dito, ito napakaganda nito. Don't change yourself to be like the people of this world. But let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Ang ganda, no? Sinasabi dito sa ERV version. Don't change yourselves to be like the people of this world. Huwag kang maging katulad ng mga tao sa mundo. Huwag kang sunod sa agos. Huwag kang gaya ng gaya. Lalo na kung ito pala ang magdadala sa iyo sa pagkakasala at pagkakalubog mo. Gustong-gusto nating baguhin yung sarili natin eh. Pero hindi natin inaalaw si Lord na siya yung magbago ng sarili ng ating buhay. 'Di ba? Binigay mo na kay Lord yung buhay mo nung tinanggap mo siya. Tapos ito pangungunahan mo. Lord, sa inyo yung manubela ng aking buhay. Lord, may dadaanan lang ako pero pwedeng pairam mo na ng manubela. Namimiss ko yung mga kasalanan ko, lilikuan ko muna. Lord, namimiss ko yung mga tropa ko na addict. Balikan ko lang. Huwag mo nang balikan. Huwag mo na sirain sarili mo. Huwag mo nang balikan yung masamang nakaraan ng buhay mo. Huwag ka magpaalipin sa nakaraan. Sisirain ka lang yan. Don't change yourself to be like the people of this world. But let God change you inside out. Alam mo naman si Lord. Huwag yung ikaw ng ikaw na yung, buhay mo yan. Pero ialaw mo naman si Lord. Ialaw mo naman yung salita ng Lord na ito'y mag-drive ng buhay mo. Kasi baka salita lang ng mundo yung nagda-drive sa buhay mo. 'Di ba yung ang nagbigay pa sa'yo ng wisdom, yung chismosa mong kapitbahay. 'Di ba? Ganito gawin mo, ganyan. I-post mo sa Facebook yan, sinisiraan ka, gantihan mo, 'di ba? Pagtutulungan yan sa social media. Humihingi tayo ng sympathize minsan dito sa tao, sa mga taong ito na makamundo. Imbis na humingi tayo ng simpatya sa Diyos na minsan hindi lang simpatya ang bibigay sa'yo. Direksyon ng kapatuturuan ka pa sa dapat mong gawin. Hayaan mo ang Panginoon. Sabi dito, but let God change you inside with a new way of thinking. Kailangan talaga, yung pumapasok sa isip natin, binabantayan natin, yung nababasa natin, nakikita natin. Baka kasi yung tinitingnan natin, pinanonood natin, puro basura, kaya basura din yung naging resulta sa buhay natin. Pag basura yung pumapasok, basurang salita ang pumapasok, ina-adapt ng ating isip, ito po yung magbibuild sa ating karakter.
Diba? Kaya nga, mag-ingat po tayo kung sino yung kaibigan natin eh. Baka yan po yung nagbibuild ng karakter mo. Diba? May kasabihan nga eh. Sabihin mo sa akin kung sino yung kaibigan mo, sabihin ko sa'yo kung sino ka. Hindi ba? Kaya mag-ingat po tayo sa kaibigan na meron tayo. Baka yun na yung dumodominate ng buhay mo. Mukha lang kaibigan niya kasi minsan mabait. Diba? Binibigyan ka ng ganito. Baka di mo alam, pinadadama ka lang yan. Diba? Merong isang pastor eh, may sobrang bait siyang kaibigan. Kunento niya. Ang bait, diba? Pero mo, nililibre siya ng chongke, ng shabu. O ito, sige, huwag mo nang ano yun yan. Ako nang bahala dyan, tikman mo lang. Diba? Di niya matanggihan, ang bait eh. Pinaiinom siya halos lahat. Pero bukas makalawa, oh, siya na yung gumagastos dun sa bisyo na yun. Diba? Kaya mag-ingat tayo, baka yung gumagastos sa'yo, ganyan din ang demonyo, marunong din mag-invest. Ingat-ingat po tayo, bantay-bantay din po tayo ng pumapasok sa isip. Kasi bumababa sa puso yan. Ano iniisip natin, di natin nababantayan. Lalo na yung puso natin. Diba? Sabi sa Jeremiah 17:9, our heart is deceitful. Diba? Bantay-bantay rin ang puso. Kasi pag yung puso, galit na galit yan, hindi na rin marunong mag-isip yan. Huwag po tayong mag-base. Kaya ang ganda talaga ng sinasabi ni Apostol Paul dito. Do not and don't change yourself to be like the people of this world. Mga taong makamundong ito. But let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God. Hindi pwedeng maraming pagkakataon makamundo ka tapos gusto mo napiplease mo si Lord sa buhay mo. Kasi gusto natin i-please si Lord, gumawa tayo ng bagay or mamuhay tayo sa base sa kanyang kalooban. 'Di ba? You will be able to know what is good and pleasing. Doon mo malalaman kung ano nga ba yung katanggap-tanggap. 'Di ba? Katanggap-tanggap, hindi kapanggap-panggap. 'Di ba? Marami sa atin pag nasa church kapanggap-panggap, 'di ba? Isa na ako doon dati, 'di ba? Naamin ko 'yun. Pag nasa church, ay banal-banal tayo. Okay. Pero pag outside the church, sino ka? 'Di ba? Ano tayo sa harapan ng Panginoon, 'di ba? Ito hindi ko kayo tawag nito, kino-condemn, but I just exposing what is the truth. What is the truth? 'Di ba? So yun naman yung totoo, minsan panggap tayo. So wag po tayo dun sa buhay na kapanggap-panggap. Dun tayo sa buhay na katanggap-tanggap. 'Di ba? Tutulungan naman tayo ni Lord eh. Ang tanong, inaalaw mo nga lang ba? Yung salita niya, pinapahalagaan mo pa rin ba? Ang salita ng Lord ay available yan. Lahat ng bagay sa mundo ay maglalaho puro. Ngunit ang salita ng Panginoon na hindi maglalaho. So maganda, ito po yung pupundasyon sa buhay natin. Ito po yung magbibigay ng right way of thinking. New way of thinking. Kasi pag mali ang iniisip natin, lalabas yan kung paano ka namumuhay ngayon. Hindi mo ma-hide eh. Kaya ngayon nangyayari, hide ka na ng hide. Hindi ka na makita, diba? Hindi ka nagpaparamdam, diba? So, huwag mong taguan si Lord, diba? Kagaya ni Jonah. Natatawa nga ako dun eh. Si Jonah, ginastosan niya pa yung paglayo niya sa Panginoon eh. Pero dumarating naman sa point na yung paglapit natin sa Panginoon, libre. Hindi naman tayo bago ka lumapit, hindi tayo sinisingil ng Lord sa paglapit natin sa Kanya, di ba? Bago ka lumapit sa akin, kailangan magbigay ka muna, hindi. Minsan, yung paglayo natin sa Lord, baka ginagastosan natin. Samantalang libre ang lumapit sa Panginoon. So, yun, I hope na
i-allow natin, bigyan natin si Lord ng daan para tayo ay baguhin. Kasi ang reality naman, ang katotohanan, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili dahil tayo ay limitado, dahil tayo ay mahina because of our flesh. Our flesh is the reason kaya bakit tayo bumibigay sa kasalanan. Our flesh is evil desire. Hindi ni-desire na ito masama. Kaya kailangan ang dumodominate sa ating buhay ay ang Espiritu. So, yun po. Ito pong tandaan natin. Dalawang bagay na to. Alalahanin natin ang mercy ng Panginoon. Remember His mercy. And secondly, renewing your mind. So, yun po, kung gusto mong mag-umpisa ng bago, maayos at tama, i-align po natin sa kalooban at perfect will ng Panginoon. Wag po doon sa ating will, 'di ba? Which is, ito yung tinatawag natin permissive will, 'di ba? Yung, o sige, kung yan ang gusto mo, hayaan ka naman ni Lord yan eh. Pero, paghandaan mo yung consequence niyan. Hindi pwedeng walang consequence ang mga bagay na tayo ang nagpapasya, tayo ang nasusunod. But pag yung sinunod natin, yung perfect will ng Panginoon at doon tayo namuhay, asahan mo ang pagpapala. Asahan mo ang pagpapala ng Panginoon. Yun. I hope na pagpala po tayo sa mensaheng ito na binigay sa atin ng Panginoon. At kung bago ka lang sa bidyong ito, inanyayaan kita na manalangin, na panalangin pagtanggap. Sabayan mo ko. Repeat after me, Panginoon, marami po salamat sa oras na ito. Ako po isang makasalanan. Humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga pagkakamali. Dalangin ko, Panginoon, na ako po ay ampunin niyo bilang anak. Linisin niyo po ako sa aking mga pagkakamali. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. At ilista niyo po nawa ang aking pangalan sa krus. Ilista niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ayan po. Ito na po nagtatapos ang ating mensahe sa mga oras na ito. At mag-ingat po ang lahat. Ayan po. Happy New Year po sa ating lahat. God bless. Ako'y bumabati sa mating gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sino nilapitan, nang halos ako ay sumuko na. Si Jesus pinakilala
Let us all pray for the tithes and offering. May I read to you in Malachi chapter 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing, until there is no more need. Let us pray. Dear Lord, we thank you for your goodness in our lives. As we give our tithes and offerings, we recognize your generosity in our lives. You are a giving God. We can never outgive you. You are a God who blesses, and our lives are all blessed by you. Thank you, Father, for giving us financial blessings. We thank you for how you've been providing good jobs and businesses to everyone in this place. We thank you for the physical and mental strength that you provide so that we can all perform our best in our jobs, businesses, and ministries. Oh God, we praise and thank you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen.